Ang title po ng topic po natin ay, sakto po yung topic natin dun sa gagawin nyo po, maging ganap at handa. Maging ganap at handa. Alright? Maging ganap at handa. Ito po yung title. So, yung mensahe po natin na ito ay, makikita po natin yung kasapatan po ng salita po ng Diyos. Okay? Sapagkat yung Word of God ay sapat na. Totoo po yan, 2 Timothy 3:16 and 17. At wala naman pong duda na ito po ay talagang familiar na po sa atin. Narinig nyo na po yan. Okay. So, sabi nga po ng 16, babasahin ko po, then pwede nyo pong sundan. That all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Okay. Yun po yung Word of God. Yun po yung salita ng Diyos na hindi po nagbabago. Wala pong pagkakamali. That is an infallible, inerrant. 2 Timothy 3:16 to 17. Nung narinig niyo po yung word na inspired by God, ang ibig sabihin po nun, yung pong salita po ng Diyos, yung scripture sa English, ay galing po mismo sa Diyos. Okay? Kaya po inspired by God. Okay? Maliwanag po yan, So, nakita ko po yung isang version ng Amplified Bible, yung 2 Timothy 3:16. Yung version po niya is Amplified. Ito naman po yung sinasabi niya. All scripture is God-breathed. Nakita niyo po yung difference, Pero parehas lang po yun. Inspired by God, God-breathed. Pag sinabi po natin God-breathed, hininga, galing sa Diyos, it means given by divine inspiration. Kasi hininga ng Diyos, it means galing sa Diyos. Sapagat ang Diyos ay banal, natural lang salita ng Diyos ay banal. Tama po naman, And it is profitable for instruction. Profitable for instruction, kapakipakinabang para sa pagtuturo. Kaya gagamitin po yung Word of God para sa pagtuturo. For conviction of sin. Okay? For conviction of sin. For correction. Para sa pagtutuwid. Pagtutuwid ng mali. For correction of error and restoration to obedience. Kaya po tayo tinutuwid, tinatama, para ma-restore po tayo muli sa pagsunod sa Diyos, to obey God. So, magagawa lang naman po natin makabalik sa Diyos dahil sa Word of God. Nalalaman po natin yung totoo, yung dapat. Then, for training in righteousness. Ang ibig sabihin po noon, learning to live in conformity to God's will. Yun po yung nais natin na makasunod sa biyaya po ng ating Panginoon, mabuhay ayon sa kalooban po ng Diyos. So, yun po yung pinapriority po ng Christian, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage. Sa 17 ito po, so that the man of God, yung lingkod po ng Diyos, may be complete and proficient. Complete and efficient. Alright. Pag sa Tagalog naman po at ating tiningnan, ito naman, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng banal na inspirasyon at kapakipakinabang sa pagtuturo para sa paghatol or for refute. Para sa pagtutuwid, of course, na mga pagkakamali po natin, tinutuwid po tayo ng Word of God, at pagpapanumbalik sa pagsunod. Para sa pagsasanay sa katwiran, meaning, ito po ay para sa pagsasanay sa katwiran, pag-aaral, it means pag-aaral na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At mayroong pag-uugali ng marangal na may personal na integridad at katapangan sa moral na bagay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Yan. Maging ganap at bihasa na ayun at lubusang masangkapan para sa mabuting gawa.
Pero yung regular naman na version ay ito sa Tagalog. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya po kailangan po natin ng salita po ng Diyos. So, makikita po natin doon yung kabuuan ng kagandahang dala, kabutihang dala po ng salita po ng Diyos. So, yun po yung dalawang verses na binigyan po ng malaking punto diin halaga ni Apostle Paul, ni Pablo. Okay? Sabi niya, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya po kailangan po natin ng Word of God para maging ready po tayo. Okay? Alright, so ngayon po titingnan po natin yung dalawang katotohanan na dala po nung dalawang verse na ito. Yung una, pakinggan niyo po, yung katotohanan na ang Bible, na yung Biblia, it is a divinely inspired Word of God. Yung Bible. Ulitin ko po ha. Yung pong Bible is the divinely inspired Word of God. So it means na yung salita po ng Diyos ay kinasihan ng Diyos, kinasihan mula sa Diyos, yung salita ng Diyos, galing sa Diyos. Sa English nga po ay divinely inspired Word of God. Okay? Ano nga po ba yung kahulugan ng divinely inspired Word of God? Or in short, inspired Word of God. Pag sinabi po nating divine, galing po sa Diyos. Kaya po divine. Ano po? Alright, so meaning that God is the source or the origin of what is recorded in the scripture. Kaya po, divinely inspired Word of God. Lahat po ng nakasulat, nakatala sa Biblia ay galing po sa Diyos. Kaya po pagka nais po nating makilala ang Diyos o lahat ng mga bagay na gusto nating malaman tungkol sa Diyos, sa plano ng Diyos, ay nakatala po sa Bible. Divinely inspired Word of God. Okay. Sa pamamagitan po ng banal na espiritu, at alam naman po natin yun, ng Diyos ay gumamit sa pamamagitan ng banal na espiritu ng Diyos, gumamit po siya ng mga human authors. Mga tao po na nagsulat, na ipinahayag po ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao, yung kanyang plano, yung kanyang kalooban. Kumbaga, ito po yung kaisa-isang aklat sa buong mundo na sinasabi na the breath out from the mouth of God. Yung Bible. Napakarami pong libro sa buong mundo, pero yung Word of God, yung Biblia, is only the breath out from the mouth of God. Kaya po napakaganda, po, galing sa Diyos, inspired by God, through the power of the Holy Spirit. Gumamit po siya ng tao para maisulat, maitala, mailista yung kanyang salita. Through the Word of God, of course, the Bible. And then yung pangalawang facts na meron po sa verse na binasa natin doon kanina sa 3:16-17 ng 2 Timothy ay ito. Okay, yung sufficiency ng scripture. Pag sinabi po natin sufficiency from the word sufficient, yung bubang kasapatan ng kasulatan. Sapat na. Yun. Sapat na ang salita ng Diyos, sapat na ang kasulatan. Ibig sabihin po noon, yung Bible ay meron po siyang, o naglalaman po ito, ng lahat po ng bagay na kailangan natin para tayo manampalataya sa Diyos. Sapat na po yun, yung Bible. Para tayo po maligtas. Nasa Bible po yun, Para sa ating na mga Kristiyano, para tayo ay kanyang isanctify, o para tayo maging banal. To be sanctified, to be saved. Okay? So, marami pong mga Christian book, sa totoo lang, na pwede po nating basahin, Pwede po nating gamitin, pwede po nating tingnan. Pero ang totoo po nun, yung other books na ito, yung Christian books na ito, ay magpapalakas sa atin para mas maunawaan pa natin ng lubos ang salita ng Diyos. But primarily, yung Word of God pa rin, yung Bible, ang dapat pong bigyan po talaga natin ng malaking panahon at oras. Okay? Alright, so, kumbaga, hindi na natin kailangang dagdagan. Of course, hindi naman natin kailangan bawasan ng Word of God.
Kumbaga, ito po ay sapat na. Sufficient po yun, ano? Alright, so again, para po tayo ay maligtas, kailangan po natin ng Biblia. Of course, ng salita ng Diyos. Kaya nag-aaral po tayo ng Bible. Tama po ba? Okay. So kung nais po natin na malaman ng napakaraming mga issues ng buhay, ay nakatala na po yun sa Bible. Kumbaga, doon natin matatagpuan ang mga solusyon na ipinabinigay panukala ng Diyos para po sa ating mga tao na nabubuhay. Okay. So, kaya mainam na pag-aralan po yung Word of God. Ito po yung Biblia, ginagamit po natin para po tayo ay magkaroon ng kaalaman. Hindi naman po tayo magkakaroon ng kaalaman mula sa ibang mga aklat, para tayo maligtas. Kaalaman tungkol sa Diyos, kaalaman tungkol kay Kristo, na ating tagapagligtas, yung Word of God. Kumbaga, sapat na po yun, yung Bible. Okay. So, sa ngayon po, sa totoo lang, yung mga Christian, at okay lang naman po, pwede po tayong bumasa ng, kunwari, ng mga commentaries. Alam niyo po yun, ang mga comment ng mga ibang mga theologian, para masika po nating, o lubos po nating maintindihan kung ano po yung sinasabi ng mga verse. Okay? Gumagamit din po tayo ng ilang mga yung kagaya ng systematic theology books. Kagaya po ng mga bagay na para mas maintindihan po natin ano yung kaugnayan ng mga doctrines, yung mga teaching of the Bible from one to another. Okay? So ilan lang po yung sumusuporta para mas lalo po nating maintindihan po yung Word of God, yung salita po ng Diyos. May mga Kristiyano rin na gumagamit ng ilang mga language books. Halimbawa, kagaya ng Greek at ng Hebrew. Okay? Sapagkat originally, yung Old Testament was written in Hebrew. Okay? Then yung New Testament naman ay nakasulat sa Greek. Okay? Kaya gumagamit po ng original language books o ng mga translations. Okay? So, ang sinasabi ko po, ginagamit po natin yung ibang mga books. Pero those books are secondary books. Pero yung primary book na meron po tayo is yung Bible or yung primary text ng buhay ko at ng buhay mo mga kapatid ay yung Word of God, yung Bible. So this book, itong libro na ginagamit natin ngayon is sufficient. Okay? Sapat na para maintindihan natin, malaman natin ang mga bagay na tumutukoy, nagtuturo tungkol sa Diyos. Kaya sufficient. Halimbawa, kung paano natin ipiplease ang Lord. So, matatagpuan po natin sa Bible how to please God, how to worship God, okay? How to walk with God, paano tayo lalakad kasama ang Diyos, how to glorify God, nakatala po yun sa Bible. Kumbaga, merong kompletong, sabihin na natin yung word na complete package doon sa isang aklat na binubuo ng 66 or 66 number of books. Can you imagine? Pag meron kang Biblia, meron kang maliit na library. Complete package. Alright, sa Deuteronomy 29:29, sa Lumang Tipan, pag binuklat natin yung chapter 29, verse 29 ng Deuteronomy, ito po sinasabi, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos, nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautusan ito upang sundin natin, at ng ating mga anak magpakailanman. Alright? So, yun po yung, may mga bagay na nais at pinaalam na ng Diyos sa atin sa Bible. Pero meron naman pong nananatiling lihim na ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Pero ang mabuting balita, may Biblia po, Okay. So, ngayong gabi po, nais po nating ipaalaala sa bawat isa yung halaga ng isang animoy hindi naman pero tunay na kayamanan na meron po tayo sa ating mga kamay at walang iba kundi ang Bible. Okay? Treasure. Alright. So, again, tingnan po natin muli yung verse. So, una, pwede po nating ilista ulit ito. Binanggit po doon yung word, that the Word of God, or it is, yun nga po, it is the divine inspiration of Scripture. Yung pong katotohanan na meron po sa verse 16.
Una, the divine inspiration of Scripture. Sa verse 16, ang tinutukoy po doon, yung po bang dynamic sufficiency of Scripture, yung kasapatan ng kasulatan. Okay. Pagka tinignan po natin at binalikan po natin yung 2 Timothy 3:16, all Scripture, sabi po doon, all Scripture is breathed out of God, breathed out by God and profitable for teaching. All Scripture. So you see, pag tinignan po natin, that all Scripture is the divine, the divine inspiration of Scripture, all Scripture is inspired by God. So lahat ng kasulatan ay kinasehan ng Diyos. Hindi lamang po yung isang aklat, kundi kabuuan po ng aklat. Galing po sa Diyos. Ito po ay, yung word po na, yung salita po na Scripture, literally, ang ibig sabihin po nun ay writings. Scripture, Scriptura. Sa Greek word naman, ito ay tinatawag na graphe. G-R-A-P-H-E, graphe. Sa English, yung language na pag ginamit natin is graphics. Sa English meaning niya, that which has been written, graphics. Isinulat, naitala, naisulat. Okay? So, it is actually sacred writings. Kaya tinawag na sacred writings kasi banal na mga kasulatan, sacred writings. Kaya sinasabi doon sa word, inspired, ano? Yung word na inspired, hindi po ito, ibig sabihin po noon ay yung mga kagaya ng panaginip. Panaginip lang, hindi po yun, ano? Hindi po ito tulad ng mga pangitain, ano? Hindi po ito katulad ng mga feelings o yung mga tradition. Pag sinabi po nating inspired, of course, galing po sa Diyos. Hindi po ito katulad nung tinatawag na mga mystical or magical experiences. Hindi po yun yung meaning ng inspired, ano. Kasi yung word na inspired, ayun nga po, ito po ay itinala mula sa Diyos o galing sa Diyos, mga sulat na galing sa Diyos. Okay, itinala, isinulat, of course, sa pamamagitan po ng mga propeta. Okay, mga apostles. Di ba nga po sa Bible, marami po mga tulad ni na Pablo, ano, kagaya ng mga prophet sa Lumang Tipan, pag pinag-aralan po natin. So, hindi lamang basta scripture, pero ang sabi po kanina, all scripture, lahat po. Yung kabuuan po ng kasulatan. Yun po ay mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan ay kinasihan ng Diyos or inspired by God. Kasi po yan, ano. Okay. So, again, this Bible, hindi lamang po yung Old, pati na rin po yung New Testament, were inspired by God. Ibig sabihin nun, yung bawat chapter, yung bawat verse, yung bawat letter, okay, every jot, okay, lahat po yan ay galing po sa ating Panginoon, ano. Sabi nga, ito ang sabi, okay, it is all breathed out of the mouth of God. Sa verse 16, inspired by God. Okay, inspired by God. Okay, kinasiyahan ng Diyos. Sa Greek word, pag sinabi po nating inspired, o sa Greek word originally, in compound word is theopneustos. Theopneustos. Meaning, compound, it is a compound word, God breath. God breath. Theopneustos. Okay, yung other word po ng God breath, it means inspiration. Inspired, inspiration. Okay, so it means that all scripture is breathed out of the mouth of God. God's breath. Sa Matthew 4:4, again, pagka binalikan po natin, sabi nga po is that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kapag sabi niya, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa labi ng ating Diyos. Alright? So, yan po yung inspired by God, ano? Kumbaga, galing sa Diyos,
Actually, merong nagsabi isang nangangaral, hindi lamang basta inspired by God, but expired. Kasi galing sa hininga ng Diyos, mula sa Diyos. Di po ba sa science, meron tinatawag na inspiration, ibig sabihin po noon, yung hangin ay pumasok sa loob ng katawan, inspired. Inspiration po yun. Pero pag naglabas na tayo ng hangin during respiration, expired, expiration. Nagre-release po tayo ng hangin, ano? But in the scripture, that this word is inspired. Yung word inspired by God. Kasi galing nga po sa labi mismo ng ating Diyos. Okay? So, kaya natala ito pong scripture, kaya naisulat because it is inspired. Again, when God used authors, gumamit po siya ng ilang mga mayakda o sumulat, and these authors is under the power of the Holy Spirit. Kumbaga, nakapagtala po sila ng salita po ng Diyos dahil sa banal na Espiritu Santo. Okay. Kumbaga, ito po ay ginamit ng Diyos upang maitala. Kasi kung wala po yung tao, hindi po maitala po yung Word of God. Alright, so nakita po natin doon yung tinatawag na dual authorship of Scripture. Pag sinabi po natin dual authorship, dalawa po yung sumulat. Of course, sa pamamagitan ng tao, at yung, of course, ang primary author natin ay ang Diyos. And then secondary author is yung mga tao. That the primary author is God, the Holy Spirit. Okay? Alright. But then the secondary author is the human author. Okay? So, sa kabuuan po, ayon sa pag-aaral, meron pong 40 men of God na ginamit po ng Diyos para maitala po yung Bible. Can you imagine 40 na nabilang po ng tao para ma-record, maitala yung books of the Bible. Okay? Kaya tinatawag ito na dual authorship. Primary author is the God, the Holy Spirit, of course, God the Holy Spirit sa Trinity. The secondary author is yung human author. Alright. So then we have, yun nga, yung kabuuan ng Bible. Kaya nabuo po yung 66 books. Okay, now, kailangan po natin nga yung Word of God again para makilala ang Diyos. Tama po ba? Kumbaga, ginawa po ng Diyos yon not through mechanical dictation. Hindi po dinidikta po yung words niya. Okay? O wherein God speak audibly. But then again, yung kapangyarihan nga po ng Holy Spirit ang nagiging paraan para maitala po yung Word of God. Okay? So, ganun po yung sinasabi po doon, ano? So, bawat mayakda po, bawat author, may kanya-kanya po silang kaibahan, ano? Yung tinatawag na uniqueness. Yung kanilang historical research, yung kanilang mga observation sa kanya-kanyang panahon. Alam niyo po, yung mga mayakda, hindi po sila nabuhay sa isang panahon, ano? Iba-ibang panahon. Kaya nakakamangha po, ano? So, nakita po natin doon yung tinatawag na uniqueness, pagkakaiba-iba, yung pong kanilang sariling, yung kanilang own knowledge about the Word of God para maitala po yung Word of God. Halimbawa, si Moses, meron po siyang sariling paraan, design, style ng sulat o ng book, ano, na kaiba naman pagdating kinumpara kay David. Si David ay iba rin. Pag kinumpara naman natin siya kay Prophet Isaiah. Okay. Si Marcos ay iba rin. Pag kinumpare natin yung kanyang sulat, yung kanyang book, pagdating kay Lucas, maging kay John. So, ang tinutukoy ko po ng bawat sulat sa Bible, although 66, yung bawat may akda o bawat secondary author, ay may kanya-kanyang style of writings. Yung po'y kapansin-pansin sa kanilang mga sulat. Tawag po doon yung uniqueness ng human author na sinasabi po sa Bible. Ano po? Okay. And then also, since the Holy Spirit, siya po yung primary author, kumbaga, sinasabi po niya na ang banal na Espiritu ang siyang may control ng lahat. Siya po yung nagmamanage. Siya po yung nagbibigay ng certain ng idea mula sa Diyos o mismo galing sa Diyos. That's why the words, pag sinabi po nating yung keyword po doon is the
inspiration. So, dalawa po yung idea po na nakita po natin doon, yung word na verbal inspiration at yung tinatawag na plenary inspiration. Ngayon, yung pong verbal inspiration, meaning that every single word of the Bible has been breathed out of the mouth of God and recorded by a human author. Kaya tinawag na verbal. Bawat isang salita na galing na makikita po natin sa Bible has been breathed out of the mouth of God and then recorded by human author. Kaya tinawag na verbal inspiration, verbal. Okay, again, inspired. Yung word na inspired, wherein the scripture came from God Himself. Kung i-review po natin Alright, so yun po yung idea po na meron Kumbaga, bawat word na meron sa Bible, again, proceeded from the mouth of God. Proceeded from the mouth of God. Kaya nakakamangha kasi kung gusto nating makilala at makita, makilala ang Diyos, ayun po nasa Bible, Kasi inspired by God. Kumbaga, itong word of God, kumbaga, pinag-aaralan po natin yung bawat word. Okay? Ito pong word na ito ay maaari po nating i-analyze. Ina-analyze po natin, sinusuri po natin yung mga words, At dapat lang po naman, itong mga word na nasa Bible, sa Biblia, pwede po nating i-define. Kaya nga po may mga Bible dictionary. Yun po yung gamit Yung word, yung bawat word na ito, o yung words, yung phrase, yung verse, pwede po nating i-compare. Okay? Pwede rin natin po itong i-breakdown. Okay? Kaya mayroon tinatawag na diagram analysis. Ang purpose po noon is makita po natin yung expression, distinction ng bawat word. Pwede rin natin po itong i-interpret. Okay? Ini-exegete po natin ito. Kung narinig nyo na po yung word na exegete or exegesis, again, pinapakinggan po natin yung text. Okay? At hinahayaan po natin na yung text mismo, yung verse mismo ng Bible ang magbigay ng kahulugan nito mula sa kanyang sarili. From its original or historical context. Para hindi po tayo lumabas po sa Bible or ma-out of context. Ganyan po yung tinatawag na exegesis. So, what idea that we have here, yun nga po kumbaga, hindi po natin basta titingnan lang yung word in general. Kumbaga, ang ginagawa po natin, pinag-aaralan po natin yung bawat specific word. Para mas maliwanag po sa atin. Lalo na po na kapag nagtuturo na po tayo. Para mas maintindihan po. Pag narinig nila yon meaning nitong word na to, ay madali. Ganun pa lang ibig sabihin niyon. Kaya trabaho po natin din yun na hindi lang po yung nagtuturo, pero lahat po tayo na Kristiyano na nag-aaral, inaalam po natin yung meaning po ng word. Amen. Kumbaga ginagawa po natin, we simply dig down. Hinuhukay po natin yung kahulugan ng bawat word, even yung text. Pag narinig nyo na po yung text, yun na nga po yung verse, yung phrase, yung passage mismo ng Bible. Okay, na nandoon. That is verbal inspiration. Pangalawa, yung tinatawag na plenary inspiration. Plenary, alright. Pag yung word na plenary, it means the whole or the entirety. Yung kabuuan po, kabuuan po ng salita po ng Diyos. Kumbaga, the plenary inspiration, it means the entirety of the scripture, yung kabuuan po ng word of God. Sabi nga, all, again, all, hindi lamang one, kundi all. One book, hindi sinabi niya, all scripture is breathed out of the mouth of God. All. How many books? 66. How many authors? 40. Okay. So it means every narrative, yung bawat salaysay ng Biblia, every miracle, okay, they are all recorded. Every extraordinary event, every proverb, mga kawikaan, every prophecy, o lahat ng mga hula, prophecy, every epistle, yung epistle letter ni Paul, letter ni Timothy, letter ni Peter, okay, ni John and others. And then every dialogue or discourse, every parable, mga parabola, mga talinghaga, every metaphor, they are come from the mouth of God.
Okay? Even the 6-day creationism, yung 6 na araw na paglikha ng Diyos sa Genesis, all the historical event that happened from Adam and Eve, lahat po yun ay galing po at diniscuss, pinag-usapan po yun sa Bible. Original sin, okay, nasa Bible po yun, ano po. Yung worldwide flood, okay, di ba nasa Bible po yan. At yung pagbagsak ng Wall of Jericho, okay, yung panahon na si Jonas was being swallowed by whale, it's in the Bible. Si Daniel, di po ba, was being preserved in the lion's den, it's in the Bible. Alright? Even when the angel of the Lord slew 185,000 of Assyrians. Pansinin niyo po sa 2 King. 2 King 1935. Sulat, mga hari 1935. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh, ito po yung example, ang kampo ng mga taga-Syria at 185,000 kawal ang pinatay nito, yung angel of God. So, it was being recorded in the Bible. Lahat po yan ay nagmula mismo sa labi ng ating Diyos, ng ating Panginoon. So, kapag nireject po natin yung isang bahagi nito, it means nireject po natin ang Diyos. Ganun lang po yun, ano. Kapag nireject po natin yung bahagi ng Word of God, tinanggal po natin, di po natin tinanggap yung katotohanan dala nito, mismo ang Diyos ang tinatanggihan po natin. Because it is the Word of God. Okay? So, it is the Bible or breathed out by God. So, ano po yung epekto o maaari natin i-conclude doon, ano? O yung word na to specific implication. Yung word na implication, it means yung effects or the conclusion na dala ng Word of God, ng salita po ng Diyos. All Scripture. Okay? Sabi nga, lahat ng salita ng Diyos ay hiningahan ng Diyos, breathed out of God, inspired by God. Okay, una, dahil ito'y galing sa Diyos, number 1 is inerrancy. Inerrant. Ibig sabihin po ng inerrancy of the Scripture is without error or fault. Dahil ang Diyos naman ay, of course, ang Diyos ay Diyos. Hindi po siya nagkakamali. Di po ba? Tayo nilikha ng Diyos dahil alam niya, hindi siya nagkakamali, kaya niya tayo nilikha. Ang sinasabi ko po, yung Word of God, hindi po pwedeng magkamali sa lahat ng kanyang mga tinuturo. Okay? Ang word na ginagamit po doon sa English is inerrancy of Scripture. Dahil ang Diyos ay banal, of course, meaning yung Word of God is also holy. Di po ba? Ang Diyos ay banal. Natural, yung lalabas sa kanyang labi ay banal din. Ay ano po ba yung lumabas sa kanyang labi? Di po ba yung Word of God? That's why the Word of God is also holy. It is holy and without sin, of course. Siya ang Diyos. He is a perfect, flawless, perfect God. Ang Diyos na sinasamba natin. Okay. Ganon din naman, again, yung lumalabas sa kanyang labi will be a flawlessly perfect and holy, yung Word of God. Alright. So, how do we describe God? Numbers, sa Aklat ng Bilang 23:19, God is not a man that he should lie. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Okay? God is not a man that he should lie. Hindi po siya agaya natin, mga tao. Ano? Tayo, minsan nakakagawa po tayo ng error, pero ang Diyos, without error, inerrant. Ano? Sa Titus 1, chapter 1, verse 2, again, supporting God cannot lie. Ang Diyos, hindi na sinasamba natin, hindi po nagsisinungaling. Ito po sinasabi. Bago palikhain ng sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos. Bago palikhain ng sanlibutan, tandaan po natin, ano? Ang Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Kaya pagka sinabi niya sa Bible, sa Word of God, tiyak na kanyang tutuparin. Pag nabasa natin doon, may pangako siyang mabuti sa atin, edi tanggapin natin. Paniwalaan natin, tanggapin natin ng buong puso. Ano po? Hebrew 6:18, that it is impossible for God to lie. Imposible sa Diyos na siya ay magsinungaling. Bakit? Sa verse 18, ito po ang sabi, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ng Diyos. Okay. Sa John 17:17, ito pa yung karagdagan, that your word is truth. Ang kanyang salita ay totoo. Okay.
Alright, ating basahin. Therefore, because God cannot lie, and all scripture, of course, came from the very mouth of God. Kaya ito sabi, kaya nga, sapagkat ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan mula sa bibig ng Diyos. Pero ito po yung mismong sinasabi doon. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan, ng truth. Ibukod mo sila. Ang salita mo ang katotohanan. Again, ang salita mo ang katotohanan. So, nandun po, kumbaga, nakatala po sa Bible, na ang Bible is inerrant or without error. Okay, kasi galing nga po sa Diyos. Ano po ang sabi ni David sa 119 verse 51? Okay, so sinasabi po niya, yung implication po nito, that all your commandments are truth. Labis akong hinahamak nitong mga taong hambog, ngunit di ko, sabi ni David, hindi ko sinusuway ang bigay mong utos. Si David po yun, di ko sinusuway ang bigay mong utos. Nasaan po ang utos? Nasa Bible. Sa Psalms 119 verse 60, ang buod ng kautos ay batay sa katotohanan, again, batay sa katotohanan, according to the truth. The sum of your word is truth. Okay, na salita ng Diyos ay katotohanan. Ito naman po ang sinabi ni King Solomon sa Proverbs 30 verse 5. Every word of God is tested. Alright, sa English po, every word of God proves true. Pinatutunayan na ang salita ng Diyos ay totoo. Bawat salita ng Diyos ay totoo. He is a shield to those who take refuge in Him. Ito po yung example natin doon. Yung idea po ay parang isang bakal. Isang bakal na inilagay sa napakainit na pugon. Alam niyo po yan, pugon. Okay? Then yung pugon ay, of course, napakainit. At doon ay, syempre, yung bakal ay natutunaw dahil mainit, So, dahil mainit, natutunaw yung bakal, may mga impurities po na humihiwalay po doon at tinatanggal po yun, Kaya naiiwan po yun, tinatanggal po nila. So, natitira po doon yung pure metal. Same thing with the Word of God. It is the pure Word of God. Okay? Yan po yung sinasabi ng Proverbs. Alright, so ganun po kung paano natin bibigyan ng example yung Word of God, pure. Okay, puro. And then also, it's been tested to show that there are no impurities of the Word of God. Wala pong impurities. Wala pong dumi. Okay, naiiwan yung pure Word of God. Yung purong salita ng Diyos. Okay, so yun po yung nakita po natin doon na implication, What else? Again, i-review po natin yung implication ng Word of God. All Scripture. So, it means there is inerrancy of the Scripture. So, walang pagkakamali ang salita ng Diyos. Why? Because God is holy. Therefore, His Word is also holy. Pangalawa, ito naman po yung pangalawang implication ng Scripture, ng Word of God. Again, it is the authority of the Scripture. Second implication, there is the authority of the Scripture. Authority, yung word authority, may kapangyarihan yung salita ng Diyos. Ang dahilan po noon, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sa English po, God is sovereign. God is sovereign. Okay? Dahil makapangyarihan ng Diyos, so nasa Kanya yung authority. Hindi lang basta authority, supreme authority. Sa buhay, dapat natin, gano'n, Ang nagde-decide kung anong decision dapat natin, ay yung Word of God. Hindi lamang yung emosyon natin, hindi lamang yung nasa paligid natin, mismo ang Word of God. Okay? Mabuti po yun kung isipin po natin, So, nandun po yung supreme authority ng Word of God sa lahat ng kanyang nilikha, ang totoo. Hindi lamang po sa iyo, sa akin, kundi sa lahat ng kanyang nilikha. Sa pag-ikot ng mundo, yung lakas ng pwersa ng liwanag ng araw, ng buwan, yung bilang ng bawat hibla ng buhok natin, yung itsura natin, siya po yung authority, highest authority. Kontrolado niya lahat, it means. Okay? Alright? The Scripture, yun nga po, yung authority ng Scripture na sinasabi, yung sovereign God na sinasabi natin dahil ang Diyos ay makapangyarihan, may kakayanan siya, may kapangyarihan siya,
para mag-command at mag-control sa bawat buhay natin. It's through the Word of God. Okay? So, ganun po yung authority. Meron po siyang kapangyarihan, yung Word of God, of course, ang Diyos, yung Word of God to bind our conscience. Okay? Yung konsensya natin, di po ba may konsensya tayo, ano? Pag nagkamali tayo, anong nararamdaman natin? Hindi po tayo masaya. Tama? Nalulungkot tayo. Kagaya ni David at ng iba pang mga Bible characters. So, yung Word of God ay merong authority. Okay? May kapangyarihan siya para bigkisin, to bind our conscience. To bind our conscience, it means yung Word of God ay yan po'y konektado sa lahat ng arena o ng aspeto ng buhay po ng tao. Yung Word of God. Okay? Pag nabasa mo yung Word of God, mali pala to. Pero nagawa ko. So, kaya nandun yung kinokonsensya tayo. Ano? So, kasi yung Word of God, it binds our conscience. Kaya mainam na may binabasa po tayong Bible. Kung wala, paano natin malalaman kung yung ginagawa pala natin ay mali na? So, pag nabasa natin mali ito, so, nire-review tayo ng Bible. Pinagsasabihan po tayo ng Bible. Kino-correct po tayo ng Bible. Kaya yung konsensya is a great gift from God also. Kaya yung iba naagawa ng masama, ng mali. Sabi ng iba, parang walang konsensya. Pero totoo, meron, Kaya lang, hindi nila pinapairal yung konsensya. Okay? Kaya mainam na merong Bible para makonsensya tayo, At maintindihan natin yung Word of God, yung kalooban ng Diyos. Kung gusto talaga nating sumunod sa Diyos. Okay? So, what else? Okay. So, again, nandun po yung binanggit ko po kanina, yung conscience. Okay, kumbaga, yung Word of God, yung all Scripture na sinasabi po natin kanina, siya po yung nagdadirect ng steps po natin. Okay? Dahil sa salita ng Diyos, kumbaga nakakahakbang tayo ayon dun sa salita ng Diyos. Alright? So, again, yung Word of God is sovereign, makapangyarihan, na dun yung authority. Why? Because it came from the very mouth of God. Came from God. Kaya na dun po yung authority. Authority. Kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Paano kung i-reject ko yung Word of God? Di wala sa atin yung authority. Pero kailangan, pairalin natin sa buhay natin yung sinasabi po ng Bible. Kasi kung hindi natin alam kung anong kayang gawin ng Diyos. Nagagawa ng Diyos ang nais niyang kaya, kahit anong bagay na magagawa niya. Pwede niya tayong isumpain, di po ba? Pwede niya tayong pagpalain. Kaya yung Word of God, maganda, meron po tayo. At alam mo naman po natin, ang Bible ay binigay sa atin para sa atin. Hindi po para kung kaninong creation. Okay. So, ano naman po yung application nito? Una, application na po tayo. Kumbaga, i-connect na po natin yung ating mga narinig kanina sa verse 16 at 17. We need to get into the Word of God. Kumbaga, kailangan po talaga nating yakapin yung salita ng Diyos. Not literally, but sinasabi ko po, in a spiritual aspect. Kailangan nating basahin, syempre, pag-aralan, yes, we need to read, to study, and again, relearn, reread, kahit paulit-ulit. Sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, pwede po tayong gumamit po ng ibang secondary books, pero kailangan po nating ipamuhay ang salita ng Diyos. Yan. Okay. Pwede po nating bisitahin ng ibang mga books. Okay. Pero gawin nating tahanan ang salita ng Diyos. Okay. So, ganun po yung kahalaga po ng Word of God. Because, yun nga po, it is inspired by God. Kinasihan ng Diyos. So, itong nagiging dahilan, yung salita ng Diyos, kaya tayo nagiging kumpleto. Okay? Nagiging tayong handa. Okay? Yung Word of God. Kaya kailangan natin, inuunawa natin yung Word of God. At totoo naman, na pinapaunawa naman ng Bible, ng Word of God, yung mga bagay na dapat nating maintindihan, maunawaan bilang Kristiyano, okay, ay kumpleto na. Okay? Na nakatala doon, para maging handa tayo para sa mabubuting gawain. Alright? That's why, again, we need to get into the Word of God. Hindi po natin nini-neglect, hindi po natin sineset aside, at mas binibigyan po natin ng halaga yung ibang libro. Pero hindi ko sinasabi na wag na kayo magbasa ng other books. What I'm trying to say is yun nga,
primarily the Bible, yung Word of God. Okay, na kapag halimbawa na sinasabi, yung sinabi ni Spurgeon kay John Bunyan, sabi niya, pwede tayong maging isang walking Bible. Na kapag nagsasalita tayo, alam niyo yung essence na lumalabas, yung expression na lumalabas sa ating labi ay merong kasamang Word of God. Okay, nagsasalita tayo na merong meron tayong kino-quote na verse from the Bible. So, yun yung lumalabas sa Kristiyano, ano? Yung ganun din ang nangyari at sinasabi ni Charles Haddon Spurgeon kay John Bunyan. Kumbaga, siya nagsasalita using by quoting the Word of God. Kumbaga, sa manner na expression natin, yung way of communication natin, ganun po yung kanyang paraan, ano. Nandun yung biblical metaphors, biblical language. Okay, kaya walking Bible. So that's why, again, yung application po niya, we need get into the Word of God. Balik po ulit tayo doon sa salita po ng Diyos. Ano po? Yun po yung importance po nun, ano. Kaya yung challenge sa atin, di yun nga. Kailangan po nating basahin po yung Word of God, yung Bible muli. From one book to another book. Kahit po paulit-ulit, wala pong problema doon. The more times na binabasa po natin yun, mas nadadagdagan yung ating, alam niyo po yun, yung knowledge po natin, yung wisdom natin, yung will na intindihan natin mismo doon sa Bible, mula sa Word of God. Okay, so pag meron tayong Bible, pwede naman natin itong medyo i-mark, ano, ginuguhitan natin, ginagamitan natin ng colored pen para mas ma-highlight natin yung sinasabi ng Bible. Okay, ganun po yung maaari natin gawin. May mga pagkakataon na minememorize pa natin to. Tama naman po, ano, minemeditate po natin yun. So that we can get into the Word of God. So, ganun po yan, ano. Pagka nasa Word of God tayo, nandun na tayo sa loob niya, yung Word of God din, ang sinasabi ko po, ay papasok din sa atin. Okay, so yun po yung practical na application po na, ano. So, that's why, so that we can have the renewed mind. Nare-renew po yung ating paraan ng pag-iisip po natin. Kakaroon po tayo ng ignite heart. Kumbaga, yung heart po natin, magkakaroon po uli ng panibagong passion para sa Diyos. So, makagawa po nun lamang ay ang Word of God. Mismo ang Diyos. Kasi yung Word of God, again, is like a moral compass in our life. Kung minsan, may pagkakataon na naliliis tayo, ng dinadaanan natin, ginagawa natin. But if we have the Word of God, babalik po ulit tayo sa right direction, right path. Okay, ganun po yung ginagawa po ng Word of God. So, kung walang Word of God, kung walang salita ng Diyos, maliligaw po tayo. Kung ano na lang po ang dadaanan nating gawain na mali. Okay, because this Word of God, again, all Scripture is breathed out by God. It is inspired by God. Pangalawang application, so, yun nga po, ano, ito na po yung final pala. So, there is a dynamic sufficiency of Scripture. When you hear the word dynamic, it means active or vibrant sufficiency of Scripture. Okay, aktibo at may kasiglahan at may kasapatan ang dala ng kasulatan. Ganun po ba yung nararamdaman natin? At kailangan, dahil sa ito ay sufficient, merong nagiging mas active tayo na lalo pang magpasalamat sa Diyos, lumapit sa Diyos. Okay, dahil ang salita ng Diyos ay sapat na sapat naman para tayo maging handa, okay, maging sanay sa lahat ng, sabi nga, maging ready tayo sa mga bagay na mabuting gawain para sa Diyos. Okay, so this is like a supernatural book, yung Bible, supernatural. Okay, pag binasa po natin, sa dahil ito ay supernatural kind of book, nagpo-produce po ito ng supernatural results. Kasi supernatural. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. Pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos, ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Okay,
So, meron bang ibang aklat na nagsabi ng sinabi natin ngayon, ng sinabi ng 2 Timothy 3:16-17? Wala. Only the scripture, only the Bible. Kaya kailangan nating tingnan, pag-aralan. Okay? All scripture is inspired by God and profitable. Okay? Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. So, meron pakinabang tayong makukuha mula sa salita ng Diyos. Kaya mainam na pag-aralan natin itong Word of God. So, profitable, in other word, it means useful, kapaki-pakinabang. Hindi lamang basta productive, nagiging tayong productive, but highly productive. So, ganun po yung ginagawa po ng salita ng Diyos. Nagiging tayong highly productive, hindi lamang basta productive. Hindi lamang basta tayo nagiging kapaki-pakinabang, hindi lamang kapaki-pakinabang ang Word of God, or enormous beneficial, or else it is extremely useful in our life. Yung word na extremely, mataas na po yun, extremely useful. Sobrang kapaki-pakinabang ng salita ng Diyos, ng Bible, sa ating buhay. Okay? So, when we say exponential, when we say extremely useful, it yields exponential results. Yung word na exponent sa math, di ba? Kumbaga na doon po yung extremely rapid increase. Rapidly, mataas yung pagtaas, mabilis yung pagtaas nadala po ng Word of God, pagtaas ng spirituality po ng tao. Kaya yung bawat minuto po na ini-invest po natin sa pag-aaral po ng Word of God sa buhay po natin ay napakainam pong gawain. Kahit yung 2 minuto, 5 minuto, 10 minuto. So there is a time investment. Okay? Na ang effect po nun, syempre, sa ating buhay, of course. Kumbaga, we need to come with the Word of God with a humble heart. Humble heart, pure heart. We ask God. We have the mind, what we so-called teachable. Kailangan yung utak natin, yung mind natin natuturuan. Teachable heart, teachable mind. And then we have the desire. Meron po ba tayong desire na, o kailangan meron tayong desire to do in action. Nabasa natin, na ito ang tama, hindi gawin natin. Kung ano yung nabasa natin. So, yun po yun, So, ngayon naman, titingnan natin yung mga pakinabang na dala ng salita ng Diyos. Una, dun po sa verse na binasa natin kanina, number 1, for teaching. Pag sinabi po natin kapaki-pakinabang sa pagtuturo, it indicates what is right. For teaching. Nagtuturo po ito, nagpapahiwatig po ito kung ano ang tama. Yung pong Word of God. Pangalawa, for reproof. Kumbaga, nagsasabi po ito or that it indicates what is wrong. Nagpapahiwatig po ito kung ano ang mali. Kung ano ang mali, siyempre, natural na tama. Kaya sinasabi ito mali, huwag mong gagawin, ito ang dapat. Nire-reproof. Then, pangatlo is for correction. It indicates how to make it right. Nagsasabi po ito sa atin kung paano itatama ang mali. For correction. Paano itatama, tama naman, di po ba? Nagkamali tayo, nabasa natin sa Word of God, hindi kinokorek po tayo, kaya na dun yung word na for correction. Then yung pang-apat is for training in righteousness. So, kumbaga sinasabi po niya kung paano tayo mabuhay ng tama. Yung Word of God. Kaya dapat lahat, yung maganda nga, lahat tayo, lahat ng tao merong Word of God. Kung meron lahat ng tao ng Word of God, hindi payapa tayo. Walang, alam niyo yun, hindi magulo. Pamilya, mundo. Kaso lang, since ito yung nakadesign at ito yung nangyayari, so yun yung sinasabi po ng Word of God. Alright, so number 1, tingnan po natin yung bawat isang word na binanggit ko po kanina. For teaching, what is right. What is right or what is wrong. Kumbaga, sinasabi po niya kung ano yung tama at kung anong mali. Pangalawa, kung paano itatama ang mali. Yun po yung sinasabi ng Word of God. Pangatlo, kung paano natin isasabuhay, yung Word of God, and we must put it into practice. And then pangapat, for training in righteousness. Para maging sanay tayo
para sa pagsasanay saan? Sa katwiran, in righteousness. Kaya yung buhay ng isang Kristiyano is a training, kumbaga para sa manlalaro. Kailangan nating mag-train para tayo maging sanay. Pero ang magtuturo po noon ay ang Word of God. Okay. Alright, then. Okay, una, yung what is right. Yung Word of God nagtuturo sa atin, sabi ko nga po, what is right, what is wrong. So, since itong Word of God ay, sabi nga, sufficient for what? For teaching. Okay, yung pong word na teaching, hindi po ito yung teaching na kagaya ng na-experience po natin sa school, na tinuturo po doon yung academics. Ang tinuturo po nito ng Word of God is the divine revelation. Divine revelation or yung tinatawag na special revelation from God. Sinasabi po ng Bible, yung kalooban ng Diyos, yung kapahayagan ng Diyos, okay, yung word na teaching, hindi po yung sa academic, sa math, science, hindi po yun. Okay, tinuturo po niya doon is the sound doctrine. Para mas makita natin, maintindihan natin ang Diyos, makilala ang Diyos. It's only through the Word of God. Gusto natin makilala mismo ang Diyos, lumapit sa Diyos, dito, yung Word of God. Okay, so, yung Word of God, dinadala po sa atin, of course, in many different ways. Yung mga, alam nyo, yung mga apostles sa Bible, gaya ni Paul, sabi niya sa Gawa, chapter 2, verse 42, ito po ang ginagawa po ng mga unang mananampalataya noon, yung early believers, early Christian, ito po ginagawa nila. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Nilalaan nila ang kanilang mga sarili, syempre yung oras nandun, po. Magsasama-sama bilang magkakapatid at magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Okay, yun po yung ginagawa nila. Ito naman sa Book of Jude, sa aklat ni Judas, chapter 1, verse 3, ito naman nasabi niya, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Pansinin niyo po, ipaglaban ng pananampalataya. Okay? So yung pananampalataya po o yung faith, hindi nga po ba nagkakaroon ng pananampalataya ang tao dahil siya may narinig, may nabasa, may pinag-aralan dun sa Word of God. Kaya nagkakaroon po ng faith. Yung faith cometh from hearing, and hearing from the Word of God. Kaya nagkaroon ng faith. Sabi niya, ipaglaban ng pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, mga hinirang. Okay. Sa chapter, alright, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best, sabi niya, to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Again, rightly handling the word of truth. Okay, so yun po yung katotohanan na meron, sabi, ang ayon kay Paul, kay Timothy. Okay, rightly, kailangan tama ang paggamit ng salita ng Diyos. Alright, that's why we need to learn and study the Word of God. Okay, what else? Ito pa po, yung sinasabi naman sa chapter 20, verse 27 ng Book of Acts. Sabi ni Paul, okay, sa mga sa aklat na ito, sa Book of Acts, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, nais na ipaalam ni Paul. Si Paul po yung ginamit ng Panginoon noong panahon niya para ipaalam. So of course, nalaman din natin yun through the Word of God. Kung babasahin po natin, po. And once again, yung Romans 6:17, ito po yung sinasabi, ngunit salamat sa Diyos. Kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Okay, so ibig sabihin po nun that this book, yung Bible, is our primary book of our life. Primary book, Because this book, yung Word of God, again, is pure, it is honest and simple. There is an honest and simple truth.
Yan, ito yung sinasabi niya, no? Kung sino ang Diyos. Siya po nagsasabi. Lahat ng kasulatan, okay, ay tapat, of course, honest. Nandun po yung simple truth. Nandun po yung hindi mapag-aalinlangan. Hindi natin pwedeng pagdudahan na katotohanan na meron po doon. Ito po tiyak at eksakto katotohanan tungkol kung sino ang Diyos sa Word of God. Word of God. Ito ay purot dalisay, O ganon, ang nakasaad, Kumbaga, sinasabi po ng Bible kung sino po ang Diyos. Kung paano natin malalaman ang tungkol sa Diyos. Yun po yung ilan sa mga topics, Kung sino ako, who am I? Bakit ako nandito sa mundo? Saan ako galing? Ano ang mali sa mundo? Ano ang solusyon na maaaring meron na ibigay ang Diyos? Paano ako mamuhay o dapat mamuhay? Paano ko malalaman ang daan ng kapayapaan at ng kagalakan o kaligayahan? In the Bible, anong kahulugan ng kasal, ng marriage? Anong kahulugan ng pamilya, ng family? Anong kahulugan ng kamatayan? Okay, nasa Bible po yan, Ano ang mangyayari after ng kamatayan ng tao? Paano ko mapupunta ng langit? Nasa Bible, nakasaad po doon, Ano ibig sabihin ng final judgment? Okay, so yun po yung ilan sa mga key question na meron sa Bible. So this Bible, again, is infallible, inspired, and inerrant. Hindi po siya nagkakamali. Ito po ay purong salita ng Diyos na mula sa Diyos na mismo makikita at matatagpuan po natin mismo sa Bible, sa Word of God. Okay, hindi po natin siya makikita, matatagpuan sa science book or any philosophy book, accounting book, or other books. So, yun po yung Bible, Tinuturo po niya kung sino tayo, kung anong mali sa atin, gano'n po, Ano yung mali sa mundong ito. Okay. All scripture, again, is breathed out by God and profitable for teaching, reproof, for correction, and for training in righteousness, so that the man of God may be complete, equipped for every good work. Alright? So, what else? Ito po yung pangalawa. Narinig niyo po kanina yung word na reproof. Okay. So, the word of God is also all scripture, or the scripture is used for reproof. Sinasaway po niya ang ating kamalian. Kumbaga, yung word na reproofs, ibig sabihin po nito is what is wrong with my life. What's wrong with my life? Kaya nire-reproof niya tayo, sinasaway niya tayo dahil may mali. Di po ba, ang magulang natin, pagka tayo nagkamali, sinasaway tayo. Same thing naman sa Bible. Okay, pag nagmali tayo, pag binasa natin ng Bible, nire-rebuke tayo. Okay, kailangan nating sumunod. So, it means, when we say, what's wrong with my life, kaya nire-reproof tayo, yung Word of God mismo ay ginagamit for diagnosis, right diagnosis. Di po ba ang doktor, dinadiagnose po niya, kunwari, yung taong may pasyente na may sakit, kailangan po niya i-check yung kanyang body, physically, para makita ano bang mali, ba't ka may sakit. So, meron silang mga tester na ginagamit. Okay. Kumbaga sa ating spiritual life naman, same thing din naman. It is the Word of God used for right diagnosis. Kaya may reproof, Kumbaga, ang isang doktor, hindi maaaring mag-come up sa isang tamang solusyon unless makita niya kung ano talaga yung pinakang mismong problema sa katawan. Same thing din naman po sa atin, di po ba? Kailangan i-diagnose spiritually yung buhay natin para ma-identify exactly kung anong mali at may tama naman natin. It's true only the Word of God. Halimbawa, sa other aspect naman na example, yung sasakyan, di po ba may makina po iyon, Sa isang sasakyan, merong tinatawag na dashboard. Pag may mali sa sasakyan, problema sa makina, merong signal po doon. Pero hindi natin pwedeng direkta matutukoy kung saang bahagi ng engine o ng makina ng sasakyan unless gumamit po yung mekaniko ng scanner. Same thing naman sa Bible, sa scripture, ini-scan po niya yung kabuuan ng buhay po natin. Okay? Kaya nandun po yung word na reproof. Okay, reproof. What's wrong with me? Anong mali sa akin? So, nire-reproof po tayo. Sinasaway po tayo ng Word of God at inilalantad, ine-expose po yung mali.
Kaya maganda po yun, may Word of God, malalaman natin saan ako may pagkakamali. Bakit ako nalulungkot? Di po ba? Bakit ako magagalitin? O bakit ako gumagawa ng mali? So, nire-reprove po tayo, nire-review, nire-reprove, ine-expose po tayo ng Bible. At pag sinaway po niya tayo, kailangan naman po nating mag-response in the right way. Hindi po tayo magagalit sa Diyos. No? Kailangan po nating mag-response in a humble way, a humble manner. So, in-express po natin sinasabi po natin sa Diyos na may mali tayo, kailangan po nating magpasako po doon sa Word of God. Because the Word of God is the authority of our life. Siya po dapat yung magde-decide, hindi po tayo. Kasi kung lumalaban po tayo sa Word of God, masasaktan po tayo. Lalo po tayong lalayo sa Kanya. Kailangan po nating sumunod sa daan niya. Alright? Kaya there is reproof. Again, when we say reproof, it means it bring conviction of sin. Kumbaga, dahil ang salita ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa banal na Espiritu, the power of the Holy Spirit, nire-reveal po niya yung bawat bahagi ng buhay natin na kung saan may mali tayo, may kasalanan tayo. Halimbawa, pride, yung jealousy, yung anger, yung lust, yung lies, yung selfishness. So, in-expose po ng Word of God yun for us to confess. Para po i-confess po natin. And then, we need to repent. Kailangan po nating pahayag sa Diyos, hingi ng tawad sa Diyos, and to U-turn. Alisan po natin, iwanan po natin. Okay? Kaya may Word of God. Nandun yung word na reproof. So, kailangan po yung reproof para sa Kristiyano at sa lahat ng tao para magkaroon po ng tinatawag na salvation. Kasi pag hindi po tayo nag-confess, hindi po tayo nag-repent, hindi naman po natin ma-confess yung kasalanan natin unless nalaman natin na tayo may mali doon sa ginagawa natin. And we need to repent for us to be saved, para maligtas at maging sanctified. To have salvation and to have sanctification. Tama po ba? Nandiyan po ba tayo? Okay. Kayo po ba antok na? Extend ko po ng counting time para po counting na lang, then malapit na po. Okay lang naman po kayo. At bakasyon naman po yata kayo. Okay. Alright. So, again, from the Bible, meron pong tinutukoy at sinasabi po doon. Of course, para sa atin, na namatay para sa atin, na makasalanan, siya'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ginawa ng Diyos Ama para sa atin, na tanging paraan para makapasok tayo sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Baga, wala nang ibang daan. Yung daan lang ng ating Panginoon. So, we, that before, being a sinner, na tayo nagkasalan, kamali, we all fall short from the glory of God. Kaya yung Word of God, talagang mainam na bagay para malaman natin, maintindihan natin, para sa ganun, alam natin kung paano tayo dumaan dun sa daan ng Diyos. Makapasok tayo dun sa makipot na daan. Actually, makipot yung daan. Hindi po malawak ang daan papunta sa heaven. Makipot ang daan. But there is one way, yung daan po ng ating Panginoong Hesus. Okay, so this Bible, kumbaga, kinokonfront tayo ng Bible. Okay? Kasi syempre, yung Word of God, since kinokonfront niya yung tao, para ipaalam yung totoo, kung nagkamali tayo, kinokonfront niya yung mali natin, pinapaalam sa atin para mai-correct natin. Of course, para tayo maligtas. Yun naman po yung dahilan, di po ba? Kasi wala naman pong maliligtas unless yung isang tao ay malaman na siya nagkakamali. Halimbawa, ako'y nabuhay hanggang sa ako'y namatay at di ko nalaman na ako'y nagkakamali, hindi ako makakapasok sa heaven. Kailangan malaman ko yung katotohanan, kaya yung katotohanan ang siya nagpapalaya sa tao. Kaya yung katotohanan ay pinapalaganap. Kaya yung truth, pinapaalam sa iba. Okay? Para magkaroon ng salvation. Alright? So therefore, yun nga, yung reproof nandoon pagdating sa atin. Nire-reproof tayo ng scripture. Kumbaga, dinadala ng Word of God dahil sa kanyang pagre-reproof sa atin. Dinadala sa atin yung, alam niyo yun, yung pag sinaway tayo, umaabot ito hanggang sa ating mga budhi, sa ating konsensya,
doon bumabaon saan? Hanggang sa kaibuturan ng puso natin. At nasasabi natin sa ating sarili, pag nalaman natin to, tayo na ang isa sa pinakamasamang tao, makasalanan, na kagaya ng sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ito po ay si Paul. Si Paul na po ito. Sabi niya, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dapat paniwalaan nating lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. E di po ba lahat ay makasalanan? Ano pong sinabi ni Paul? At ako ang pinakamasama sa kanila. Yun po yung ministry ng Word of God. Ipaalam sa ating lahat na tayo ay makasalanan. Hindi dahil para manatili sa kasalanan, para maitama yung mali. Okay? Para magkaroon tayo ng sanctification, sanctified life. Maging banal. Di po bang sabi ng Diyos, ng Word of God, hindi pwedeng pumasok ang isang tao sa langit kung siya ay hindi banal? Kailangan magpakabanal, sapagkat ang Diyos nating nasa langit ay banal. So magagawa po ng kapangyarihan ng Diyos na maging banal ang isang tao dahil sa kanyang salita. Kung ang isang tao ay malayang makakasunod at kailangan. Okay, so it means kailangan po nating lumago bilang mananampalataya. Kung bago tayong mananampalataya o seasoned believers tayo, matagal lang nananampalataya, we need to grow. Sabi nga, kailangan lumago. Okay, kailangan nating maintindihan na merong mga bagay, na ilang bagay na kailangan i-cut o i-prune sa buhay po natin. Meron po bang kailangan pang i-prune? Meron, Personally, sa akin, of course, meron. Dahil sa lahat sa atin, meron, Kaya mainam na yung Word of God, maintindihan natin, malalaman natin, ano ba yung mga bagay na humahawak sa ating, para tayo lumago, pagdating sa ating spiritual growth and development. Sa Hebrew 4:12 and 13, for the Word of God is living and active, sharper than any edged sword, piercing to the division of soul and spirit. Sa Tagalog ito po, ang salita ng Diyos ay mabuhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam, pansinin niyo po, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, anong nakita po natin doon is the ministry of the Word of God. Okay, yung ministry ng Word of God, yung trabaho ng salita ng Diyos. Nakita po natin doon. So then, the Holy Spirit, yun nga, sabi nga, ang banal na Espiritu ay dumating sa lupa, dumating sa mundo, para tayong mga tao na may kasalanan is to convict. To convict, yung kasalanan natin. Yun nga, pag sinabi natin convict, kumbaga, siya yung nagsasabi sa isang tao na siya ay guilty sa isang mali, sa isang offense. Hindi lamang basta offense, criminal offense. Okay? And then also, this Holy Spirit, since siya yung nagko-convict sa mali natin, and also, siya yung of course, nagbibigay ng righteousness, katwiran ng tao, at ng judgment. So, yun po yung gawain naman ng Holy Spirit, it's through the Word of God. So, this Word of God, the written Word of God, and the Holy Spirit is perfect in partnership. The Word of God, the Holy Spirit. Hindi po sapat na halimbawa ay Word of God lang. There must be a power of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit bring conviction sa heart po natin. Kaya kailangan ng, alam nyo yung perfect na partnership, yung dalawa. Word of God, puno lang ng alam, wala namang action, di wala rin. So there must be the power of the Word, the Holy Spirit. Yung Holy Spirit may dalang conviction para sumunod tayo, magpasakop tayo. Okay. So Joel, okay. Alright. So, medyo skip ko po ng konti. Alam ko po na kayo po ay medyo nahaba na po yung time, Pero okay lang naman po, Okay. So, alam niyo po nung sa Book of Acts, kung naalala niyo po nung nag-preach si Peter, so yung mga nakikinig po ay talagang
Ito po sa chapter 2, 37-41. Nung nag-preach po si Peter regarding sa kaligtasan, ano po? Tingnan niyo po sa 37-41. Now, when they heard this, they were cut to the heart. Nag-preach ng may conviction si Peter, sa mga tao. And then, ito po yung response. Kumbaga, ginamit po ni Peter yung word of God, word for word, from the Bible, of course. From one book to another. Hindi ko na po isa-isa yung mga books na binanggit niya doon. Pero ang sinasabi ko po, nung narinig po ng mga tao, yung salitang ng Diyos, pure word of God. Ito po yung sabi ng mga tao. Sabi nila, brothers, what shall we do? Ang sinasabi po niya, paano kami maliligtas? Ito naman ang sabi ni Peter, ni Pedro sa kanila, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Okay, so na doon po na marinig po nila yung preaching ni Peter, na-convict po sila. Dahil syempre, hindi nila tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon before. Pero nakita nila yung sarili nila na sila'y mapapahamak kung papatuloy sila sa mali. At narinig nila yung katotohanan na maaari silang mapahamak dahil sa salita po ng Diyos. Alam niyo po na doon po yung conviction. Kumbaga, nakalagay po sa English doon is pierce to the heart. Yung pong salita ng Diyos ay animoy parang tumutusok sa kanilang mga puso. Sa Greek word po is katanuso. Katanuso. Ganun po ba minsan ang nararamdaman natin, yung word of God is like a butcher knife. Parang, alam niyo yun, yung pangkatay ng hayop, ng isang karne, ng baboy, kunwari. O isang kutsilyong napakatalas, yung word of God, na animo itinutusok sa kanilang mga, alam niyo, sa kanilang dibdib. Alright? Kagaya po ng ginagawa po ng mga nasa lumang tipan, na Moses, na Joshua, pag sila nag-aalay ng isang hayop, ang ginagawa po nila, kumukuha po sila ng napakatalas na patalim, ini-slit po nila yung lalamunan ng animal para lumabas po, ma-expose po yung blood, being sacrificial animal. Nilalas-las po yun, Yun po yung trabaho po ng Word of God para expose po tayo, in-expose, para makita po natin kung sino po tayo. So, meaning this is an instrument which is, yun nga po, yun na dun po yung supernatural power po ng Word of God. Na nagbibigay po ito ng pagsaway para sa atin, lalo na sa mga unconverted heart. Ganun po yung ginawa po ni Peter, Alright, so ito po yung sabi naman sa Romans 7, chapter 7, verse 7. Ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan ay masama? Hindi, sabi po ni Paul. Kaya lamang kung di dahil sa kautusan, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. So, it means mabuti po yung kautusan. Mabuti po ang salita ng Diyos. Nalalaman po natin kung anong mali sa atin. Alright? Kaya kailangan po natin ng salita po ng Diyos, ng Word of God. Nagdadala po ito sa atin ng pagsaway o yung word na reproof. Nire-reproof niya po tayo. Okay. So, kailangan po ang Word of God para sa conversion po ng isang tao. Yung conversion po, yan po ay hindi instant. Kumbaga po yung gradual, yung conversion. From glory to glory. Okay. Romans 10:17. Again, ulitin ko po kanina ito. Faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya dapat nakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kanino? Kay Kristo. Kailangan po natin ito, yung pakikinig ng Word of God, pagbabasa ng Word of God, para sa ating sanctification. Para lumago in grace, to grow in grace sa ating mga banal o binanal ng Diyos. Binabanal po ng Diyos. Okay. John 15:2, ito po ang katwiran, saying that this word of God is like a pruning knife. Ito nang sabi niya sa Tagalog. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yun po yung kayang gawin ng Word of God. Kung ano yung dapat i-prune, tinatanggal po sa atin, pinuputol, ay para lalong mamunga.
Okay, ganun po sa plants, di po ba? Pruning. Then lumalago, namumunga lalo. Alright, so yun po yung dala. Then pangatlo, alright, so all scriptures is profitable for correction. Okay, for correction, para sa pagwawasto, kapakipakinabang, para sa pagtatama. Alright, so yung salitang correction, para itama, positibo pong salita yun, ano? So, kumbaga, halimbawa po nito is, nire-restore po niya yung isang bagay na nasira. Nire-restore. Halimbawa, yung buto na natanggal sa sa kanyang joint, sa pag-aahugtong niya. Nabalik, kunwari. Kailangang ibalik siya sa tamang position para gumaling. Ganun po yun, ano? Pag mali ang pag-aalaga, hindi po gagaling. Agad-agad, ano? I mean, hindi po siya gagaling. Lalo pang masasaktan. Kaya pag siya sinabing to restore something that is broken, ibabalik. Ganun din tayo, binabalik niya. We sinned, and then yung Word of God, binabalik po niya tayo sa tamang relasyon sa Diyos, kay Kristo. Okay? Same thing din naman, nakatulad din ng isang bagay na nahulog sa mesa, nawala sa posisyon niya. Okay, binabalik natin sa tamang posisyon. Yun yung trabaho po ng Word of God for correction. Yun po yung isang idea po nun, ano? Kung ano po yung mali sa buhay natin, binabalik po niya sa kung ano yung tama for correction. Siyempre, para makalakad po ulit tayo papunta sa Diyos. Amen. Kailangan po yun para saan? Salvation or conversion. So, ganun po ang dala ng Word of God. Yung pong panawagan na tinatawag natin na gospel. Gospel o yung mabuting balita ng salita ng Diyos. Meron pong panawagan na ito, what we call repentance. Pagsisisi. So, nandun po yung panawagan sa atin to confess, yung word na confession of faith. Pinabalik po tayo sa tamang pananampalataya. Okay? Marahil dati po yung pananampalataya natin ay, yes, may pananampalataya tayo noon, pero hindi po wasto yung tamang pananampalataya. Ako'y Katoliko for almost 31 years. Hindi ko po alam na ang pinupunta akong religion ay mali. Kasi ang dami niyang hindi ko naintindihan doon. Pero pag tumingin po tayo sa Word of God, kinokorek po tayo. Yung mali natin noon, ikokorek po tayo ng Bible. Okay, kaya yung pagka-attend sa Bible study, pakikinig ng Word of God, importante po yun. Okay, so yung Word of God, yung mga maligamgam na Kristiyano, muli niyang ini-ignite yung heart niya para uminit. Maligamgam. Para uminit sa Panginoon, maging fired up para sa Diyos, para mai-correct po tayo. Saan natin matatagpuan? Sa aklat ng Biblia. So lahat nandun na po yan. Ano? At panghuli. Okay. For training in righteousness. Okay? Pagsasanay sa katuwiran o pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So yung idea po ng training sa Christian, yun nga po ang sabi, for righteousness. Kumbaga, since itong salita ng Diyos, yung Word of God, may dala po ito, sabi niya, for training. Kumbaga tayo is binibuild up po tayo, ini-edify. Binubuo niya po tayo, inaayos niya po yung heart natin. Pinatatatag niya po tayo, ini-edify, tinuturuan. Dinidisiplina. Disciplined. Yan. Disciplined. Disiplinado. Okay, na tayo ay sa 1 Peter 2:2, sabi niya, like newborn babes, long for the pure milk of the word, that by it you may grow in respect to salvation. So, yun po yung kailangan natin, the Word of God. Spiritual food natin, para sa spiritual growth natin. Okay, so, yun po yung dala niya. Kakaroon po tayo na tinatawag na spiritual maturity. Spiritual maturity. Dahil nga po, sa John 17:17, yung salita na meron sa salita ng Diyos ay may dala. Salita niya ay salita ng katotohanan. Alright, sa Psalms 119 verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Rhetorical question. Ito po yung sagot. Generally, sabi, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. At then sinundan naman ng 119 verse 11. Ito naman nasabi, I have stored up your word in my heart, that I may not sin against you.
ang banal mong kautusay sa puso ko, iniingatan. Nasaan ang Word of God? Ang salita niya, ang kautusan, sa puso ko, iniingatan. Dahilan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So, ganun po yung paraan. Sabi niya, sa rhetorical question kanina, okay, how can a young man keep his way pure? Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Saan natin ito iniingatan? Mula sa ating mga puso. Okay, ganun po yung sinasabi niya, no? Alright. So, your word, sabi ni David, I have hidden in my heart. Okay. So, that's the word of God. So, the word of God, yun nga po, meron siyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan niya, na kapag isinama natin yung word of God sa buhay natin, sa puso natin, alam niyo yun, okay, nire-restrain niya tayo. Napipigilan tayo. Saan? Sa paggawa ng mali. Sa paggawa ng kasalanan. At yun nga, nagiging masigla muli yung buhay po natin. Okay. Ano bang sabi ni Paul naman sa Acts 20 verse 32? At ngayon, tinatagubilin ko kayo sa Diyos, sabi niya, sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Kagandahang loob ng Diyos. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Sana po ma-internalize po natin yan. Merong nakalaan na pagpapala. Kanino? Sa kanyang ginawang banal. Okay? Ang Diyos, may nakalaang pagpapala sa atin. Sa inyo, sa ating lahat. Okay? So, yun po, yung nire-recommend sa ating lahat that the Word of God is the Word of God's because it is the grace of God for us na magpapalakas po sa atin. Na makakapagdagdag po ng pananampalataya sa atin. So, ito po yung magiging backbone ng ating spiritual life. Of course, yung prayer po natin. Sinusolidify po niya yung soul po natin para mag-stand strong po tayo. Para maging matibay po yung ating spiritual life is the Word of God. Okay, so that the man of God may be ready, doing good works. Kaya in training in righteousness. Alright, so kundi na lang. Yung word na man of God. These are actually technical term po yun, technical term. Man of God. Ito po yung mga tao who are preaching the Word of God, man of God. Sila po yun, nangangaral. Sa 2 Timothy 4:2, sabi ni Paul kay Timothy, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pero syempre sa atin, in extension sa ating mga mananampalataya, in application with that is to all believers na nandito ngayon. Kaya pagdating na nandun na kayo sa trade, i-share nyo yung Word of God na may boldness, may honesty, pangaral ng Word of God. So that the man of God may be adequate, okay, and complete or competent. Saan natin matatagpuan para maging tapat, maging sapat tayo, maging handa, the Word of God. Okay, so yun po yung kapangyarihan ng Word of God. So that we may be complete and equipped for every good works. Okay. Kumbaga, kumpleto, naging word na complete. Ibig sabihin po nun, walang kulang sa spiritual life natin. Walang deficiencies, walang pagkukulang. Ina-address po ng Word of God ang lahat ng arena or area ng buhay po natin so that we can be trained in righteousness, so that we being built up in our faith. Tumaas yung faith po natin. Wala nang kulang, walang nawawala kasi sapat na po yun. Okay, the word adequate or competent, that means proficient. Maging capable, maging skilled. So, magdadala po ng skilled na ito, maging proficient po tayo, it's only the Word of God. Be prepared and complete. Be adequate. The Word of God is also adequate. Kumbaga po, tinutugunan ng salita ng Diyos ang lahat ng kailangan po natin, spiritually speaking, para sa atin, sa iyo at sa akin, sa ating lahat, para magawa po natin. Hindi po kung anong babasahin ang makakapagdala po noon. Only the Word of God. Kaya pinapaunawa po sa atin yun. So that the man of God again may be complete
Equip for every good works. Alright? Equip means supplying the necessary items for a particular purpose. Nihanda po na tayo ng Word of God. Kaya para maging handa, get into the Word of God. Okay? For every good works. Every good works. So, yun po yung ating kabuuan ng ating pinag-usapan. So, very exceptional po yung ating pong, yung Word of God. Kumbaga, outside we don't need the things or the ideas outside the Bible. Because yung revelation ng Diyos na kailangan po natin ay mismo nasa Bible. Hindi na po natin kailangan ng visions, okay? Yung mga dreams and visions, hindi na po. Hindi na po natin kailangan ng audible voice from heaven kasi kumpleto na po. Hindi na po natin kailangan ng mga spiritual experiences or magical experiences, hindi na po natin kailangan yun. Kasi the Word of God is complete. Hindi na rin natin kailangan ng speaking in tongues. Kasi kailangan po natin is the Word of God. Okay? Hindi natin kailangan yung special or private words of prophecy. Kasi yung iba po mga church, may mga ganun po, mga prophecy. Okay? So, ang kailangan po natin is the knowledge. Of course, yung idea po ng sinasabi po ng Bible. Sinasabi ng Word of God, lahat ng mga bagay na kailangan po natin maintindihan para sa ating spiritual life for salvation and sanctification. Yung Bible, 66 books, stock library, 66 books. Nandun po yun mismo sa Biblia. Wala na pong kailangan doon, wala na pong kulang, kompleto na po yun. Para magkaroon po tayo ng, again, saving relationship. Hindi lamang po basta relationship, saving relationship with God, with the Lord Jesus. Okay? Kung paano tayo magiging more like our Savior, Jesus Christ. It's only written in one book. It's in the Bible. So, ganun po, yung payo po sa atin, we need to be saturated by the Word of God. Be a walking Christian Bible. Amen? So, ganito na lang po. Tayo po manalangin. Lord, salamat po muli sa mensahe mo. Ito po'y tinanggap ko mula sa inyong lingkod. No-honor ko po yung mga nagturo din ito sa akin dahil ito'y narinig ko. Particularly Dr. Steve Lawson, Dr. Steve Green, Panginoon. I pray na naintindihan po ng mga kapatid po namin na nandito ngayong gabi. I-bless niyo po ang kanilang spiritual life na lumago according to your word. At tutuhanan po na i-dig down yung soul po namin, yung self po namin, even yung time po namin to give most of our time para maintindihan po namin your word by listening, by reading sa inyo pong salita. Panginoon, marami po kaming dapat ipagpasalamat sa iyo. Dalangin po namin, Lord, na magpatuloy po ang bawat isa na makalakad ayon po sa inyong makapangyarihang salita, na let the Word of God decide in our heart and in our mind and our life para mabigyan po namin kayo ng karangal, the highest honor and glory. In Jesus' mighty name, amen. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid.